So wala pa kami sa kalahati. Welcome sa part 2 ng matarik, maulan, madulas, maputik, Putik! at miserableng ride natin dito sa Bataan. Dumulas. Nasa kalahati pa lang tayo ng ruta namin at nasa gitna pa rin kami ng masukal na kagubatan kung saan ay kakatapos lang naming magtanghalian. Huwag kayong bibitaw dahil ipapakita ko sa inyo kung paano namin na-survive ang adventure ride na to. Ito, kumuha na ng dahon eh. Para sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating. Kung interesado kayo sa mga content na to ay mag-subscribe na kayo dahil meron tayong weekly vlogs every Monday at Thursday, 7 PM. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang Bataan Killer Loop Part 2. Mga tao, it's time to do business. Meron na tayong Gaijin Cycling Nation patch. Ganito itsura niya kapag in-apply nyo sa mga bag ninyo. O diba? Pag umiscore kayo, meron na kayong libreng holographic sticker. Hindi kasama yung posang brown ha. Model lang daw yan siya. At kung taga Metro Manila kayo, si tao mismo magde-deliver ng order ninyo. Tama yan, pagurin nyo yung na yan. Sali kayo sa Facebook group namin para doon tayo mag-transaksyon. Order na kayo habang hindi pa ubos. What's the worst can happen? Sige, naka-video ko. Oh, try mo. Oh, go. Markson yan. Sige, Sam. Lo, paano yun? kakatapos lang naming mananghalian pero nagpapakitang gilas na agad si Sam. Ang dami kasi niyang baon, literally at figuratively. Oop, Etong parte na to matarik yan at super dulas. Wala ding masyadong kapit yung mga gulong namin nung time na to kasi siksik sa putik ang mga knobs. Ito yung knobs, yung parang bukol-bukol dun sa gulong ng bike. ano to? Kanya-kanyang diskarte na lang kami kung paano namin bababain yung mga gantong stage ng ruta. Ito yung diskarte ko. Magsa-slide na parang grade 1 bago pa ako masaktan. Hindi pa rin natatapos ang malalaki at madudulas na bato sa lugar na to. Pero kahit paunti-unti ay nagkakaroon na rin ng tubig. Sapat lang para mabanlawan ang putik sa mga gulong namin. Yun! Sa wakas ay nakaalis na din kami sa masukal at mabatong lugar. Balik tayo sa mas maraming damo pero mas madaling padyakan na ruta. Hindi ko pa rin alam saan to papunta. Nagugulat pa rin ako sa mga nakikita ko mayat maya. Pero dire-diretso lang kami. Hanggang sa umabot kami dito sa lugar na to. Ulan! Sabi nyo, init. Wala nang puno at damong makikita. Basang-basa sa uwan. Mas makikita na rin kung gaano kakapal ang hamog sa paligid. Mas maginaw na din dahil salong-salo namin ang ulan. The middle of summer. Ang akala kasi namin summer na, malay ba namin iba yung klima dito.
Nag-picture taking muna kami bago dumiretso. Para lang may memory kami na ganito kaputik at kabasa yung ride namin. Para tayo nasa ibang planeta. Ang lugar na to ay tatawagin nating Mars. Alam ko hindi naman umuulan sa Mars, basta Mars ang lugar na to ha, Mars. Hindi ko alam. Wala akong makita. Yung parang busina ng PNR na naririnig nyo, mga brake pad at rotor namin yun nabasa. Ganyan ang tunog kapag basa ang preno, lalo na pag mahina na yung kapit. Grabe, wala kami makita oh. Tuwang-tuwa ako sa parte na yan. Masaya ako na pababa na kami at nakakasakay na ako sa bike ko nang hindi pumapadyak. Gusto ko rin yung view na nakikita ko kahit puro hamog. Hindi ka naman araw-araw makakita ng ganyan pag nasa Pilipinas ka eh. Akala ko smooth sailing na. Grabe, wala kami makita oh. Pero parang may maling nangyayari na hindi ko may paliwanag. Makinis yung daan, patag naman at kayang padyakan. Dulas na. Dulas. Pero parang may pumipigil sa pag-ikot ng gulong ko. Bumaba ako ng bike at doon ko nalaman ang dahilan. Sobrang kapal na pala ng malagkit na putik sa gulong ko. Para na siyang tiramisu. Ayaw na gumulong ng gulong ko. Sumasayad na sa batalya ng bike ko yung mga putik at yun yung dahilan bakit hirap na umikot ang mga gulong. Saan tatanggalin to? Bawat ikot ng gulong, humahakot lang ito ng mas maraming putik. Kahit si Ken Paul na malaki ang tire clearance sa full sus niya na bike, nadali na din ang putik. Nagtutulungan na lang kami para maghakot ng putik galing sa mga gulong namin. Pero walang mangyayari sa amin kung magtatanggal lang kami ng putik. Madadagdagan din naman to basta gumugulong yung mga bike namin. Malo everyday. Kaya pinush na lang namin. Bahala na i-assess mamaya kung ano ang pwedeng gawin. Dumulas. At yan na nga ang assessment ko. Na hindi na umiikot ang gulong ko sa likod. Nakarin ko na lang. Pag mga ganyan kasi napalusong sa trail, dapat wag mong peprenuhan totally yung likod dahil mas lalong mag-iiba yung direksyon ng bike mo. Dapat sa harap ka nagmo-modulate ng preno. Pero yung akin na stock up na yung gulong sa likod kaya umi-skid na lang to hanggang masemplang. Nakatukod naman ako pero madulas din yung sapatos ko kaya tumumba na lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Physically. Yung ego ko lang yung na-hurt. Konti lang naman. Wala namang nakakita sa akin dahil sa kapal ng hamog. Si Ken lang na nasa likod ko. Nakakainis din talaga pag sumisemplang ka. Parang nawawalan ka na ng gana tapos lagi ka ng takot na baka maulit na naman yun. Kaya tinulak ko na lang yung bike ko. Kung ang pinakamiserableng parte ng part 1 ay yung natatay ako. Natatay ako. Dito naman sa part 2 ay ayaw nang umikot ng mga gulong ng bike ko. Yun nga, hindi na rin ko makapit eh. Natatanggal siya dahil sa kapal ng tubig. Buti na lang at mabait si Sam. Hinihintay niya ako kapag tingin niya masyado na akong malayo sa distansya ng grupo. Yes! Flintstones, we're the Flintstones. Habang umaandar kami, dun lang namin nalalaman na kinoconstruct na pala itong lugar na to. Ano? Backhoe. Akala ko pa naman ay natural wonder to dahil kakaiba yung itsura. Parang ibang planeta. Kagagawan lang pala to ng mga tao. Meron ng mga backhoe at mga heavy duty na equipment. Parang hinuhukay ata nila tong lugar na to para kalsadahan. Ang dami na din naming putik sa katawan. Para na kayong yung mga exage na Tide commercial. At tinanggal mo na yung gulo.
Habang hinihintay nila ako dito sa Mars area, dito na rin pala sila nagme-mekaniko ng mga bike nila. Tinatanggal na nila yung mga fender ng gulong nila para hindi magaya sa bike ko na naiipon yung putik. Ako, inugot mo. Malilito na sila niyan. Iuwi mo yan doon sa baba. Sabihin mo, kuya, napulot ko to. Saan ba ito nakalagay? Kung ako sa inyo dyan, sa mga nanonood, putang, bumili na kayo na Gaijin Cup for 500 pesos. Solid to gar! Di pa ni delivery, around Metro Manila. Higat pati mag-deliver sa inyo, guys. Yan mo pa ang trabaho. Paglampas namin sa Mars area, ganun pa rin pala yung kondisyon ng daan. Maputik pa rin at madulas. Oo, sobra. Pero this time meron ng +1 sa mga babara sa gulong mo. Meron ng mga dahon galing sa mga puno. Putik at dahon na yung kakainin ng kadena mo. Nakita mo na yung gulong? Yeah! Dito sa likod, oh. Kadalan na lang. Ito, dito rin kumukulo. Ito, kumuha na ng dahon, eh. Putik! Sarap maghugas ng bike nito mamaya. Ayun, may tubig! Ito yung mga mini oasis sa moment na to. As in literal na oasis kasi paddle ng tubig, enough na para hugasan yung mga gulong mo. Mga panandaliang fix sa problemang putik. Nang nahugasan ko yung gulong ko, medyo nagkaroon ng chance para masakyan yung bike. At medyo madulas na din yung trail dito compared doon sa iba na napakalagkit. Sorry, lagi na si chain trap, eh. Pero from time to time, naiipon pa rin yung putik sa bike talaga. Ito yung nakakaubos ng lakas kasi every now and then kailangan mong bumaba ng bike para magbawas ng putik para somehow gumulong yung bike mo. Wala, ayaw na kumapit ng kadena ko, eh. Uy! Okay ka lang? Basta nakakapagod yung ride. Tigil, kutkot ng putik, ride, tigil, at kutkot ng putik na naman. Malayo ba yung kalsada dito? Malawit na. Salamat. Oo nga, eh. Ayaw na gumulong, oh. Sige. Salamat. Sa ano ba? Orani. Libre car wash. Pwede rin tayo maglinis. Huwag na hiro. May sabon kayo. Lang yung direction. Walang. And then out of nowhere biglang may ganto. Parang tubo ata to ng public water na may tagas. Tapos malakas yung water pressure. Perfect panglinis ng bike. O panoorin nyo to. Napaka-satisfying sa pakiramdam. Boom! Nakakatuwa lang kasi yan mismo yung hanap namin kanina pa. High pressure na pambomba ng tubig para mahugasan yung mga putik. At biglang meron nga out of the blue. At ito pala yung silbi ng mga M&M's na binili ni Sam kanina. Hindi kaya ako magkasakit nito.
Trail food pala to. May mani at may chocolate. Tsaka 2 onigiri yung binili ko kanina, di ba? Ngayon ko lang makakain yung isa pa. Pero nagmukha na siyang suman sa sobrang basa. Yung nori parang bagoong na lang din. Pero food is food, kaya kinain ko pa rin. After ng pit stop namin, dumiretso na kami. Nang papunta kami dito, naghihintay ako maubos yung kalsada. Pero ngayong pauwi na, tuwang-tuwa naman ako na meron na ulit konkretong daan. Sa wakas, may kalsada na. Dito. Ang ganda, oh. Kita mo yung maaraw na part ng Bataan dito. Naisip ko rin na importante din siguro sa mga taga dito kapag nakalsadahan na yung lugar. Para mas madali silang makagalaw kapag meron silang kailangang puntahan. Sabi nga nung mga kakilala ko dati sa pagbabike, hindi pa raw ito nakakalsadahan dati at dito yung laruan nila ng mountain bike. At kaya daw sila napalipat sa road bike ay dahil kinakalsadahan na yung karamihan ng mga off-road na tambayan nila dati. At paglusong namin sa dulo, merong maliit na ilog. Sinamantala na din namin to para maglinis ng mga bike. Dahil hindi rin namin alam kung kailan ulit magkakaroon ng maputik na lugar kagaya ng kanina. Ito. Hugas time. Nilinis ko na din yung camera ko. Waterproof yan eh. DJI. Baka naman. Wala na kami sa trail pero may mga katakot-takot namang mga ahon na simento. Tapos yung kadena ko makakabis na. Bago pa ako umabot dito sa Bataan Killer Loop namin, may problema na talaga tong kadena ko. Naputulan siya ng isang link kaya pinadiskartehan ko na lang sa Tryon. Idagdag mo pa yung kondisyon niya kanina na halos malunod sa putik at dahon. Wala pa raw kaming 20 kilometers nung kabuang mga nasa 35 ata or 37. So wala pa kami sa kalahati. Papa ba? After ng matarik na ahon, rolling na kalsada na. Aakyat ka ng bahagya pero lulusong ka din ng matindi. Enough na para gawing banayad ang pagpedal. Ito na ba yung duhat o iba pa? Ito yun. Dati nga yung napakita ng mga kaibigan ko, puro, parang yung dinaanan natin kanina. Tapos may puno, di ba? At ngayon ko na lang din naintindihan na ganun pala kataas yung inakyat namin kanina. Mga ilang minuto rin kasi kaming lumulusong sa kalsadang to. Dahan-dahan na rin nawawala yung malamig na ihip ng hangin. Daya eh. Dahan-dahan ding nagkakaroon ng mga bahay-bahay sa paligid. Umiingay na din yung paligid galing sa tunog ng syudad. Hanggang sa huli ay nakababa na kami ng bundok. Dito na kumalas si Ryan. Baka masyado na siyang matagal na nawawala sa kanila kaya kailangan na din niyang umuwi agad.
Pero nagpapasalamat kami sa kanya kasi dinala niya kami sa kakaibang lugar. Nag-guard sa family ah! Hindi ko malalaman na may gantong lugar pala sa Bataan kung hindi niya kami dinala dito. Kanina 'di ba basang-basa kami. Ngayon tuyo na ulit yung damit ko. Natuyo yung damit ko agad eh. Walang sampay-sampay eh. From tech shirt to rash guard to tech shirt na ulit siya. Punta na kami doon sa parking namin. Pwede na kami magpalit ng damit. Ako gusto ko na umuwi. Ako maghugas ng puwet. Nakaka-amaze lang isipin na nandito na naman kami sa 7-Eleven. Malalaman mong nag-loop nga talaga kayo kahit hindi mo alam kung saang lupalop ng Earth na kayo kanina. Ito na yung itsura ng bisikleta ko nung nakababa kami. Kulay kalawang dahil sa lahat ng putik na nanuyo na lang. Pero bago matapos ang nakamamatay na trail ride experience natin dito sa Bataan, kumain muna tayo ng matindi. Pangkonsuelo sa lahat ng kapaguran natin kanina. At bilang celebration na rin natin dahil buhay pa rin tayo nakababa ng bundok. Okay, kakain na kami. Pagkatapos namin mapagod, it's time to eat. Let's go. Dito tayo kakain sa Ima Floras Pamangan. Ima ba o IMA? Yung owner ng restaurant na to, nagbabike din. Ito yung mga Santa Cruz ng may-ari. Ito rin siguro yung mga pwestong napanalunan niya sa mga competitions. Pero awat na tayo sa bisikleta. Kumain naman tayo. Meron silang buffet dito. 300 pesos per meal ng time na nandyan kami. Only rice, only ulam, only sabaw, only drinks. Bahala ka na sa sarili mo. Ito yung menu nila nung araw na yan. Merong nilagang baboy, pansit, tawilis, fried crabs, binagoongan, papaitan, sinigang na isda, kare-kare, adobong pusit, adobong balot, menudo, tokwa at tahong. After naming mag-buffet, uwian na. Sulit lahat ng ano ko eh. Pagod ko kanina. Lahat sa amin maliban kay Ryan kanina ay galing pa ng Metro Manila sa pagkakaalam ko. Kaya kanya-kanya na rin silang bili ng mga pasalubong nila. Meeting Marty! Sana nag-enjoy ka! Salamat. Ingat. Marty bro, Salamat ha. Salamat, nice meeting you. Camp tayo ha, bike camp. Oo. Sabihan niyo ako pag ano. May tent na ako eh. May tent ka na. Wala lang akong mga pangluto ganyan. Ako naman ay sumabay din dito kay Mark at Sam. Pero dito na ako nagpababa sa bayan ng Orani. Mark, thank you. Kita tayo sa Manila. Sam, salamat. Pag ano ha, sama niyo ulit ako. Okay. Kuya, thank you ha. Salamat po. Abangan namin yung episode. Oo, i-edit ko yan. Dito na rin ako magpapahinga muna. Nakakatawa nga eh, pagka uwi ko sabi ng mga tao sa amin, ba't daw ganun yung itsura ko? Tsaka nakakabenteng banlaw na rin daw sila nung damit ko pero hindi pa rin nawawala yung putik. Kung alam lang nila kung ano yung pinagdaanan namin. Dalawang bagay lang yung take away ko sa experience na to. Una, lagi kayo magdadala ng wet wipes at alcohol dahil hindi nyo alam kung kailan kayo aabutan ng hilab ng tiyan lalo na pag nasa kagubatan kayo. Pangalawa, hindi din pala maganda na sagad sa clearance ng bike frame yung gulong mo, lalong-lalo na pag nasa trail kayo. Pogi siya tignan kapag nagko-coffee ride lang kayo. Pero pag practicality na at actual use sa trail, may hirapan lang kayo. Lahat ng putik, babara lang sa batalya ng bike nyo at sa drivetrain. At dyan nagtatapos ang 2-part series na to sa Bataan. Sana ay nag-enjoy kayo. At sana ay na-feel nyo din yung mga gusto namin ipa-experience sa inyo kahit na viewers lang kayo. Natatay na talaga ako. Sa Thursday, i-upload ko yung raw videos ng ride na to. Kung sakali mang gusto nyo yung makita, abangan nyo na lang. 7 PM pa rin dito sa aking YouTube channel. Para doon sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating. Kaya kung gusto nyo ng mga gantong video, sana mag-like, comment, and subscribe kayo dahil meron kaming bagong videos every Monday and Thursday
7 PM. Click nyo na lang yung notification bell para ma-remind kayo kapag meron kaming bagong upload. At kung interesado kayo bumili ng merch namin, meron kaming bag, caps, at mga patch ng Gaijin Cycling Nation. Galing to sa Japan Bike Touring Series namin. Sala din kayo sa Facebook group namin para meron tayong maliit na community. Community? Lahat ng links ay nasa description down below. Next episode, magbubuo tayo ng titanium na bike galing Denmark. At sasakyan din natin to papunta sa Sitio Labahan sa Angono, Rizal, kung saan nagte-taping yung Shider. Edge, gusto mong trivia? Dito nagsushoot yung Shider. Tu 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 tu.